Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, matindi dito. Nagimbal ang Palasyo, Press Marcos nanginig sa takot. Di nakaligtas sa pasabog ni BP Sara. Nako. Yan po ang ating alamin mga kababayan mula po rito kay Balitaan ng Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at dito po na pag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito i-share ko lang po kasi nagbigay na po ng official statement, no, yung Philippine National Police, no, sa true spokesperson Colonel Jean Pajardo. Patungkol din pa rin po ito doon sa open letter ng Vice President Sara Duterte doon kay General Marbel, PNP Chief Marbel. Ito po yung kanilang naging pahayag mga kababayan. Basahin ko lang po sa inyo. Hingil sa open letter ni Vice President Sara Duterte kay PNP Chief Romel Marbel. Ito po yung kanilang yung ating yung ating Chief PNP po ay mas pinili na lamang po munang magtrabaho. Yan magtrabaho daw. Nasaan ang trabaho? Ang tanong. Mas pinili na lamang po niyang tutukan ito pong mga pangangailangan po ng ating mga pulis. At huwag pong sagutin kung ano po yung mga issue na hinaharap ng ating bansa. Siyan mga kababayan, ibig bang sabihin na di ba kahit naman marami kayong ginagawa, pwede pa rin kayong sumagot sa mga itinatanong ng mga press Ito nga yung nakakapagdaka dito Pag gusto nyo magpa-presscon, nagpapa-presscon kayo. Pag kayo natuloy ang tinatanong, ayaw nyo nang sagutin. Bakit ganon? Diba? Kaya yung iba tuloy nagtataka Kasi sunod-sunod, 3 presscon yung ginawa ninyo panay kayo pa presscon. Ngayon kayo na po ang tinatanong, ayaw nyo nang magpa-unlock ng presscon or something na sagutin nyo man lang yung issue, di ba? Anong magtrabaho? We all know mga kababayan na hindi naman nagtatrabaho ito sa field, no? Office works na ito At isa po sa trabaho ng PNP chief ay sumagot, di ba? Sagutin yung mga ibinabatong issue sa kanila. Buti kung kay BP Sara ito nanggaling, kayo po ang nagsimula ng issue ito di ba? Kaya wag na po kayong magkatuwiran na nagtatrabaho. Isa po ito sa trabaho ninyo. Ang sagutin, no? Yung mga press para malaman ng taong bayan kung bakit, di ba? Kung bakit ganito ang nangyari. Mga kababayan, tama po ba? Kasi pag sila po talaga gustong-gusto nilang ibig sabihin kahit last minute na nagpapa-presscon pa ang mga to Pero ngayon pag sila nang ay nako mga kababayan, kayo na lang pong bahala dito kaya sa PNP chief natin, no? Well, anyway mga karibin natin, balikan lang po natin kaunti lang po mga kababayan yung naging sona ng ating Pangulo. At kasi meron po akong nakita na post ni Senator Bato de la Rosa, no? Gusto ko lang i-connect doon po sa SONA kasi parang pinatatamaan doon yung SONA Ito mga kababayan ng statement, no? Or naging speech, part of the speech ng SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po yung about sa war on drugs. Kasi wala namang war on drugs yung natin ngayon yung administrasyon. But ito po yung sinasabi niya sa SONA. President Bongbong Marcos Jr. Our bloodless war on drugs, on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 is
of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. So yan mga kababayan, no? Parang sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. dito na kailangan natin ng mapayapang war on dangerous drugs. Mapayapa. May war bang mapayapa? Bloodless, kumbaga. Eto, sinagot po ni Senator Bato itong kanyang speech, no, sa SONA. Eto naman po ang sinasabi ni Senator Bato, no? Malamang pati kayo ramdam nyo rin to dyan sa mga barangay ninyo, di ba? Eto po. From barangay captains to mayor to governors, halos lahat ng nakausap ko, walang ibang sagot sa akin. Ano kaya yung sagot? Nandyan na naman sila, sir. Bumalik na naman sila. Sana, sir, ibalik nyo yung oplantokhang ninyo. So, itong sabi ni Senator Bato. So, wag tayong magbulag-bulagan. Wag tayong magpasatisfy sa beautiful words na bloodless. Ano gusto mong i-baby yung mga kriminal? Mag-drug personality na yan. Yan mga kababayan. So, meaning mga kababayan, yung sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no? Eto, hindi na tayo magtataka kasi nagkaroon na talaga eh. Kahit nga yung Karina, di ba, yung mga 5,500 flood controls, parang eto, hindi naman sinasabi nating lahat. But there are some statement that are lies, mga kababayan. Mga sinungaling na ibinibigay ng Pangulo sa atin, no? Yung bloodless, mga kababayan. Hindi po yun effective in terms of dito, yung sinasabi ng extermination is not one of them, di ba? Ang problema, nagbabalikan na, no? At parang sinasabi nyo na parang sinasabi nila na mas effective pa itong bloodless, mga kababayan. Diba? Ibig sabihin, sinungaling. Diba mga karabin natin, nagsisinungaling na naman po yung Pangulo natin about dito sa war on drugs. Wala naman silang war on drugs. Bloodless pa, yung inaano. Diba? Ito po ang totoo. Nagsibalikan na naman sa mga barangay. Ewan ko lang, kayo, dyan sa inyong mga barangay, mga kababayan, maaari kayo ay mag-isa. Maging isa sa magpapatotoo dito sa sinasabi ni Senator De La Rosa. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? Dalawang statement, dalawang na po ng SONA ang pinasisinungalingan ng taong bayan. Una po yung 5,500 flood controls. Ito naman po bloodless na war on drugs. Wherein wala naman silang war on drugs, di ba? Yan. Kung ano masasabi nyo dyan at sa mga kasinungalingan? Nako naman, ito na mga karibin natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. PNP Chief Francisco Marbil at babasahin ko lang para sa kalaman ng ating mga kababayan. Sinabi ng liham ni Vice President Sara, and I quote, "Romel, noong lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Subalit, tila nakatatlong interview ko na patungkol." Ito naman, si Marvin nakatatlong interview na. Alam mo, napapansin ko itong mga amuyong ni Marcos, ay itong mga security ni Marcos, ay itong mga opisyal ni President Bonget. Napapansin ko lang napakahilig sa presscon. Hindi nyo po ba napupuna? Napakahilig nila sa presscon. Bakit? Ako isa tingin ko lang ganito. Kasi mahina po magsalita si Marcos. Bihirang-bihira siya magsalita. Tuwing magsasalita siya, sabit pa. Laking problema. Kaya, in behalf of President Marcos, in behalf of 10,000 viewers ni Marcos,
Lagi may nagsasalita, no? Eto si dito sa dagat. Oh, eto naman dito si Abalos. Oh, dati si Boying. Yan lagi lang salita-salita, talagang nagkasakit lang yan. Eto namang si Marbil, pa-preskon din ng pa-preskon. Oh, kaya naman ni BP Sara na walang security, pero eto na, ha? Kadaldalan mo, hindi ko alam kung ano bang binubuo ni President Marcos Bongit. Bumubuo ba siya ng vloggers? Kasi kadadaldal eh. O, ituloy po natin. Tungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Yan. Ako, alam mo ha, eto, diniretso. Marbil, tinawag ka ng sinungaling ni BP Sara. Sumagot ka. Sasabihin naman, sino kayo para diktahan? Diktahan nyo si Marcos magpa-drug test. May mga ganyan pa. Hindi po, panawagan po ni PRRD yun, hindi kami. Sumagot ka. Hindi po kami nagsabi ng sinungaling. Si Marbil, si BP Sara po, sumagot ka. Totoo bang sinungaling ka? Sagutin mo ito open letter ng acting Vice President. Huwag nyo pong i-ghosting, huwag po bastos. Ayan mga kababayan, marami pong nag-react dyan sa open letter ni BP Sara, no? Kasi nga po tinawag lang Marbil itong si General Marbil, no? Ay isa pong profesor ang naglabas ng kanyang statement, no? Ng kanyang opinion patungkol po doon sa ewan ko lang, nakalimutan ko lang yung pangalan ng profesor, no? Pero nandyan po yun sa social media, hanapin nyo na lang po. Parang sinasabi niya pong walang galang, no? Itong si Vice President Sara Duterte dito kay General Marbil. Kasi tinawag lang na Romel. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Ha? Sino po ba ang mas mataas? Ang Vice President o ang isang general? Diba? Huwag po natin kakalimutan mga karibin natin na General Marbil ay mas ano pa rin po si BP Sara, mas makapangyarihan pa rin po kung baga, diba? Kasi susunod naman po itong mga general na ito sa Vice President, diba? Dapat pa rin po silang sumaludo sa Vice President. Kaya mga karibin natin, I think okay lang na tawagin itong si General Marbil na Romel, diba? Biruin nyo, pipilitin mong igalang ang isang general na kung saan binabalahura ka na, di ba? Tatawagin mo pang general na mas mataas ka naman kaysa sa kanya. Di ba? Sabi nga ng mga comment, bakit mo pa igagalang si General Marbil, no? Kung ganyan naman ang ginagawa sa'yo. May ano rin, di ba? May katuwiran rin eh. At isa pa po, itong si dating spokesperson ni Vice President Lene Robredo, yan. Na si Barry Gutierrez nagsalita rin about dito sa pagkakatanggal, no, ng 75 security, no, ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi niya, ihinambing niya talaga, kinumpare niya po between BP Sara and Lene Robredo. Alam niyo po mga karibin natin, wala namang ginagawa si Lenin. Si BP Sara po, maraming ginagawa yan, paikot-ikot. Diba? At saka, bago lang naman siya ng tumiwalag sa administrasyon. Dati po siyang secretary ng Department of Education, kaya marami po siyang ginagawa. At saka yung trust rating po ni BP Sara ay napakataas kaysa po kay Lene Robredo. Mas mataas pa nga po sa Pangulo eh. Huwag niyo pong ihahambing si Lene Robredo kay BP Sara. Kaya lang kayo, masasaktan lang kayo sa mga kababayan natin na magko-comment eh. Pag ihambing niyo po si Lene Robredo dito kay BP Sara, talagang wala. Masasaktan lang kayo. Yan po masasabi ko, no? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.